Nako, breaking news! Pinagtulungan po itong si Garin ni Erice at ni Congressman Henry Marcoleta, no? At pahiya po dito si Sandro, no? Alam naman natin dito sa plenaryo, mga kaibigan, talaga uso dito yung bias. Uso dito yung kung saan, kagaya ng kay Kiko Barsaga, pag gano'n ang ginikilos mo, masama ka sa paningin nila, no? Ayaw nila ng ganyan, no? Talagang gusto nila talaga para silang PC na mabuti. Pero pag yung mga magnanakaw, na-identify na yung mga magnanakaw kung sino yung kumuha ng mga pera, okay lang, wala silang imik, no? Yan dyan nagagalit yung taong bayan sa kanila eh. Ano sila, masyado silang sensitive sa mga taong nakikipagsagutan sa kanila. Kagaya na kay Kiko Barsaga nga, di ba? Naalala niyo yung ginawa ni Kiko Barsaga na, although bastos yun, na sinabi ni Kiko Barsaga, dun sa harap ni Garinya tayo at ni Sandro, "Hi Sandro, hello," sabi ni Kiko. "Hello Sandro, kamusta Tito Romualdez mo?" Di ba? Gumanon. Tapos, inawat-awat siya, ginanon siya sa cellphone. Tapos, doon nagsimula yun. Et cetera, kinasuhan siya ng ethics, no? Okay, pero mas matimbang ba yung mga ginawa ni Kiko kesa doon sa napatunayan na kumuha ng mga congressman? Na mas ano ba yun? Ba't di nyo inuusig yun? Ibig sabihin pala, mas matimbang yung ginagawa ni Kiko. Oo, bastos yung ginagawa ni Kiko rin. O sige, sabihin natin, palagay natin. Pero ibig nyo pala sabihin, hindi nyo sinasawa yung pagnanakaw, yung kay Kiko sinasawa nyo. Ibig sabihin, mas matimbang yung kay Kiko kasi ninakawan tayo. Di ho ba? Ganun lumalabas na niya. O, eto nga po, nagkasagutan po, nagkabarahan po dito sa plenaryo. Eto si Erice at si Garino. At si Sandro po, pahiya po. Aba, tameme si Sandro dito. No? Hindi nila akalain na gaganito si Erice sa kanila. No? Ito yung si Erice kung saan ho, kahit dilawan to, certified na liberal party to, dito mo makikita yung katwiran. Ito yung matagal ko nang hinahanap sa isang congressman na dilawan na makakita tayo ng isang makatwirang salita. Hindi kasi iba dyan bias eh, di ba? Yung mga ibang dilawan, di ba? Bias sila. Nagtatago sila sa likod ng taong bayan. Tapos kapag na karoon ng problema, ang sasabihin nila, mamimili lang sila kung ano yung ipagtatanggol nila. Halimbawa, China, di ba? Pati yung China versus flood control, di ba? Namili sila na ipagtatanggol nilang Pilipino. Di ba? Yung mga China, galit sila sa mga sa China, pinagtatanggol nila kuno yung mga Pilipino. Pero sa flood control, tahimik sila. Hindi katulad ni Erice talaga, makatwiran yung ginagawa ni Erice. Kaya sabi niya ni Congressman Henry Marcoleta, pwede kang maging senado. Magandang talakayan to. Ito, panoorin po natin itong si Erice kung paano siya nagwala sa plenaryo at talagang sinabon itong si Sandro. Tameme po to. Ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Wala. Pinola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Alam nyo, wala yan. ICI, isa na lang natira na mag-iimbestiga. Seryoso ba yun? Kung ikaw pangulo, ikaw leader, ha? Nakita mo yung ICI mo, isa na lang ang natitira. Isa na lang ang natitira. Ikaw ba, hindi ka kikilos sa malalong madaling panahon na umanap ng kapalit doon para mag-imbestiga ulit? Ay, hindi. Di ba? Sa bagay, yung kay Pinky nga, hindi nyo sinasaway eh. Na hindi nag-iimbestiga yung mama eh. Hindi nyo sinasaway. Di ba? Kung ako sasawayin ko yun eh. Ay, hindi. Katira ng isa, hindi. Ay, hindi trabaho ng Pangulo yan. Ang Pangulo, tatrabaho lang. Ganyan sila. Ang gusto nila para sa mga Pilipino, trabaho lang ang Pangulo, pero walang ginagawang aksyon dun sa mga matitigas ang ulo na makagaya ni Pinky. Kung ako presidente, pakikialaman ko, tatawagan ko si Pinky, kakausapin ko, Pinky, mag-imbestiga ka. Simula muna. Yeah? Pero kung ikaw trabaho lang, wala akong pakilap.
Di ba? Sabi ko nga sa inyo, walang pinagkaiba doon sa opisina na nakaupo lang, walang pakialam ka, nagkakagulo na yung opisina, basta tatrabaho lang siya. Eh, masama naman yung ganun. Di ba? Hindi na healthy yun. Yes, Madam Speaker, I rise on a matter of May we know the pleasure of the Honorable Egay. question of personal and collective privilege. May we know the Well, I just have to explain my side because I was suddenly removed and replaced as the senior deputy minority leader yesterday. would you like to transfer to the majority? The Honorable Egay Harisi has 10 minutes. Please proceed. Thank you, Madam Speaker. Yesterday, I was removed and replaced as senior deputy minority leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice, Congresswoman Laila De Lima. She is a former senator, a former secretary of justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Kapasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Ay, siyempre na. Policies. Ulitin ko po. Policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as senior deputy minority leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as majority leader of this House. There is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Tama. Natatawa nga ako ito. Naalala ko yung bridge. Yung bridge. Ba, pumunta doon. Di ba sabi ni Guanzon? Yung bridge natin, yung kay Kamuning, although nagkamali siguro si Pangulong Duterte doon kasi masyadong mataas niya naman, nakakalula. Pero ginagawa niyong big deal. Alam niyo, duda ko, ba't ginawang big deal yun? Ha? Kasi yung OFW, natatapunan ang administrasyon. Dahil yung repatriation na tinatawag ni Pangulong Duterte, nung panahon niya, naaalala ng tao ngayon. Kesa yung ginagawa ni Junior ngayon na repatriation sa mga OFW, na ang sinisigaw ng taong bayan, wala, mas maganda talaga ang Duterte administrasyon. Yung gera sa Iraq, nung panahon na yun, talaga si Duterte gumagawa ng paraan. Eh, eto, si Junior, wala na ginagawang paraan. Siyempre, para bang, hindi po pwede to. Kaya siguro, pumunta sa Kamuning, doon sa may, bridge, yun, binakbaka yung gawa ni Duterte. Para na maisipin ng tao, siyempre, na, ang ganda talaga ng administrasyon niyo kaysa kay Duterte. Ganon. Pero, baliwala sa mga tao yun. Kay Chorya ko lang, yan akin nakikita. Kaya ganon nangyari. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that
should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali. Kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasulungalingan, bakit hindi ako debatiin? Dito mismo. Sandro, debate kayo. Diba? Ang dami mo sinasabi patali ko. O yan, debate kayo ni Erice. Sa plenaryo. Alam mo ano nanalo sa debate, alam mo kung sino? Hindi naman yung matalino eh. Alam mo sino? Yung nagsasabi ng katotohanan. Yan ang nananalo sa debate. Pero kung ikaw, yung kalaban mo punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng pagkatakip, hindi mananalo sa debate yung kahit anong talino niya. Kaya nga ito sila Carpuet, saka sila Pinky, i-debatehin si Marcoleta, kasi ito Marcoleta, hindi sila mananalo eh. Sige, mas matalino sila kay Marcoleta. Sige, lowest rank na. Pero yung pagkatakip, talo sila. Mayroon silang hindi binabanggit na bagay na binabanggit si Seto Marcoleta eh. Ganon din dito kay Rishi. Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. Wala daw. Malinis daw ang administrasyon niya, malinis daw ang administrasyon. Wow, ang dami siya salita, mataas sa tao na. May mga ebidensya na, lahat na, kitang-kita na. Tinatambad na sa atin ang mga ebidensya, ayaw niyo pa rin imbestigahan. Wag na lang sa salitang maniwala eh. Doon na lang sa imbestigahan eh, ayaw niyo pa rin eh. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2020. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family. Something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord, even
the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. Talagang yung mga taong gumagamit ng banal na kasulatan, no, talagang nakikita mo yung katwiran sa kanila, no. Kaya sabi ko sa inyo, kahit ang napakatalino mo sa tao nito, ang dami mo na experience, pag hindi mo binasa ang kasulatan, hindi mabubuksan ng kahiwaga sa kakayahan mo na magkaroon ng kaunawa at karunungan. Di ba sabi nga ng Biblia, piliin mo ang unawa sa lahat ng bagay ay ang karunungan at ang unawa. Kasi parehas lang yun eh. Kung wala kang karunungan, wala kang unawa. Yeah? Huwag mo sasabihin sa sarili mo, hindi, may karunungan ako, wala. Peki ang karunungan mo, maniwala ka sa akin. Hanggat hindi mo nababasa yung buo ang Biblia. Hindi mo mabuo. Hiwaga yan eh. Hiwaga sa mundo yan eh. Na hindi pa natutuklasan ng tao na simpleng bagay lang hindi matuklas-tuklasan eh. Me, what I'm doing is a bit risky. That would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Yan sasabi nila. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ng dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Ito yung salita kung saan talaga opinion niya at real talk na hindi ka magagalit kasi balance yung ginagawa niya. No? Hindi ka tulad ng mga, kasi alam mo sa isang tao, halimbawa, diehard ka ng Duterte, no? Fans ka ng Duterte, no? Pag minura si Duterte, magagalit ka syempre. Tama? Pero yung taong nagsasalita ng walang pakunwari at hindi plastic, kahit murahin si Duterte, maunawaan mo. Masasama loob mo. Pero mauunawaan mo siya. Kasi naharamdam mo ng puso mo, hindi siya plastic. Minsan kasi ang nakakasar sa tao, hindi naman yung kung sino kinampihan nila eh. Kung sino pinanigan nilang politiko eh. Ang nakakasar yung kaplastikan. Di ba? Ibang pinklawan, si Kiko Gorilla Matching. Di ba? Sana all. Di ba? Ang plastic eh. Di ba? Pati yung isang senador, ang pa-plastic. Alam mo yun? Mahal nila kung ano taong bayan, pero makikita mo, yung mga, ang dami niyan. Di ba? Doon ka magagalit eh. Sinabi ko po sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy ng mga palpak na polisiya ng Administrasyong Marcos. Kakabatikos ni Auntie Claire. Yan, nagpapalakas kay Duterte. Sinabi magpapakulong December 15, nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapataba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge
I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer senior deputy minority leader, but I will be the equalizer in this house. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues, until my next privilege speech. Thank you. Mr. Speaker, Mahusay to si Edgar Iricia. Majority Leader, maraming Speaker, salamat, Mr. I move to Speaker. recognize the Honorable Deputy Speaker Janet Garin. Deputy It's my Speaker Janet distinguished Garin. Deputy colleague. Speaker Janet Garin is now Ay, nagkakasagutan. recognized. He is my distinguished colleague and a very good friend during the Aquino administration, willing to yield to some questions. Maraming salamat, Mr. Speaker. Maraming salamat din sa ating mga kasamahan. I decided to interpolate and ask a few questions Hindi mo alam. Ito parang maki Sandro to eh. to our distinguished colleague, Mr. Speaker, dahil medyo nalito ako nung ang pinag-usapan ay ang posisyon ng Senior Deputy Minority Leader, pero tila nalihis ang kanyang speech. Alam mo, ito talaga sabihin ko sa inyo. Kahit napakatalino ng tao, kilala nyo kahit scientist pa yan, pinakamatalino yan, marami experience. Sabihin natin, edad niya na nasa 70 na, pag 70 ng tao, napakatalino niya. Marami na experience, marami ng karanasan, lalo nakalupo sa mataas na posisyon. Pag hindi siya nagbabasa ng Biblia, sabihin ko sa inyo, hindi siya makakaunawa. Tatandaan yan. May mga lahat ng karamihan sa mga bagay hindi niya maintindihan. Tatandaan niyo yan. Bakit pagpilitan mo sa ngayon? Ay, hindi. Ako nga eh, hindi ako nagkakamali, hindi ako nagbabasa ng Biblia eh. No. Huwag mo sabihin yan. Hindi nagkakamali ang Biblia. No? Kaya nga sabi, mapalad ang bumabasa. Yeah. Sabihin, nabubuksan yung talino mo na hindi mo kayang tuklasin sa mundong ito. Tandaan mo yan. Patungo Kaya siguro hindi niya maintindihan, hindi nagbabasa ng Biblia. sa pagpupuntirya na majority ang may kasalanan. May I inquire, Mr. Speaker, distinguished colleagues, to the Honorable Egay Erice, paano po ba pinipili ang isang Senior Deputy Minority Leader? Well, alam na po natin yan, Madam Mr. Speaker. Hindi pa lang naman ngayong administrasyon na ito, ng mga nakaraang administrasyon, hindi po tayo pumipili talaga ng minority leader kung walang blessing ng leadership ng House. Ibig sabihin, distinguished speaker, nung ikaw ay naging Senior Deputy Minority Leader, ito ay may sabwatan sa mayorya? Ang ganito po ang nangyari nung ako po ay nirekomenda na Senior Deputy Minority Leader ni dating Senior Deputy Minority Leader Paul Dasa. Well, Hinirap Mr. po ako, excuse me po. Mr. tapusin Speaker, niyo lang I po have ako. the name Senior Deputy Minority Leader. Noong 19th Congress. Well, Paul Mr. Dasa. Paul Nirekomenda Dasa. niya po ako. Sabi niya, kakausapin niya si Minority Leader Nonoy Libanan. Ang dami sa plenary nagmamagaling, no? Ako ang kanyang maging kahalili. Ibig sabihin, Mr. Speaker, ang Hindi pa po ating ako tapos. tagalang-galang Hindi pa na po. kasamahan na si Honorable Patapusin niyo Egay po lang ako, bakit Erice niyo ako ay hindi Mm. pinili ng minorya But, because that is, kaya nga po, patapusin niyo ako para may kwento ko lahat. Pwede? yeah, but can Kung I pwede lang have Kung pwede, can I have pagkatapos pwede niyo akong can I tanungin. have a direct answer, Mr. Speaker? Kasi- Yan ang walang unawa. Kita mo sa tao walang unawa. Ayaw patapusin yung sinasabi ni ni Ericia. I'm answering you. Yeah, Mr. But, Speaker, my question Honorable- is very simple. Napili ba siya ng isang former member of the House? Because that is very Nirekomenda unparliamentary. po. He's putting some words on his Oh, parado ka. Tama. Oh, supalpal ka tuloy. my mouth. Ang Honorable- sinabi ko po, nirekomenda Session ko suspended. kay Kaya yun ang hila sa mga session suspended. No, alam mo, naniwala ko may pagkabayas yan eh. Yan session suspended na yan. May pagkabayas yan minsan eh. Hindi ko lang, kasi minsan di ba si Senator Marcoleta, pag yung isang makikita mo, daldal ng daldal, hindi session suspended eh. Pero pag yung bida na nagsasalita, session suspended. Di ba kay Marcoleta, sagot ng kay Lacson? Ganyan. Distinguished colleague, kung ano po ang Ito naman. Ang ganda ng ni speech dito ni ni Henry Seto
ni Kong Henry Marcoleta. Patanong na may gusto siyang malaman, na may gusto pa siya malalim na mas malaman. Ang role ng minority dito sa House, hindi po ba tayo ay mga fiscalizers dito sa Kongreso, ginoong Speaker, distinguished colleague? We should provide responsible check and balance. At pinapatunayan ko po sa inyo at sinusumpa ko sa inyo na sa aking ilang panahon sa minorya ay pinilit ko po na maging fair, ngunit maging totoo sa aking mga sinasabi. Batay na rin sa aking karanasan Nakuha ni Henry Marcoleta daw yung respeto niya kay Henry. bilang panlima ko na pong termino dito sa Kongreso. And I've been serving the government for the last 50 years. Opo, and being tasked to provide checks and balances dito sa Kongreso, tayo po ba inibigyan ng panuntunan na kung hanggang saan lang ang pwede nating usisain o tuligsain insofar as the policies of the government are concerned, Mr. Speaker, distinguished colleague? Wala naman po, wag lang po tayong lalabag sa decorum at kung kakayanin po natin na dapat ipagtanggol na yung mga sinasabi natin ay tama at hindi kasinungalingan. Opo, napanood ko po yung video ninyo na kayo po ay nagsalita dun sa tackling ng the anti-dynasty bill, and you were prevented to finish your statements. Nakita ko po there was an attempt to halt your manifestation, Mr. Speaker, distinguished colleague. Mr. Speaker, hindi po. Dito, dito kasi, nawiwirdoan kayo sa tanong ni Henry Marcoleta, napapaliwanag ko sa inyo mamaya. Prevent ako. Ako po'y nakapagsalita ng maayos. Medyo passionate nga lang po yung aking pagsasalita sapagkat yung anti-political dynasty bill po ay 4 na dekada ko nang ipinaglalaban. Salamat po. Opo, at base sa inyong sinabi, imbis na maisulong ang anti-dynasty bill, parang naging an act institutionalizing political dynasties ang nangyari. Sa inyo pong pakiwari, ganun po ang nangyari. Yun po ang aking opinion. At ako I share the views of the distinguished colleague na parang tayo po ay pinipigilan magsalita dito. At yun din po ang karanasan ng aking ama nung siya po ay tinanggalan ng 5 memberships. Ganun talaga. Pag nagsasabi ka ng katotohanan, pipigilan ka magsalita. Tatandaan nyo yan. Ginawa na yan kay Kristo eh. Hindi lang kay Kristo. Halimbawa niyan, hindi lang lahat ang sinauna pa. Kahit mga hari noon. Pinipigilan magsalita pag katotohanan na sinasabi. Tandaan nyo yan. Pag kasinungalingan kinakagat. Sa komite dahil siya po ay nagsalita. At ito ay laban sa kumpas ng House leadership ng panahon na yun. At nararamdaman ko rin pag ako po ay pinuputol pa nagsasalita dito sa plenaryo, maging sa mga komite. At I share the same sentiment being expressed by the honorable colleague. Tinatangka po na ako po ay pigilan, Mr. Speaker. Pero hindi po ako nagpapapigil. Yun po ang masama sa akin. Salamat po. Yung pong bang pagiging senior deputy minority leader, meron po bang itong kaakibat na mga kondisyones para kayo italaga sa posisyong iyon? Wala naman po at nagpapasalamat nga po ako sa ating minority leader dahil pinaglaban tayo hanggang sa huli. At maluwag naman po sa aking kalooban na bumitaw sa aking posisyon. At binanggit ko lang po ito upang sa ganon ay hindi na maulit. Sa iba pang mga miyembro ng minority na tigilan sa kanilang pagsasalita. Sapagkat yung criticism po, sa mga private corporations po, nagbabayad pa sila
ng mga critics upang makita nila yung mga pagkakamali at maitama. Maganda kasi pag may kritiko kaya, nakikita yung mali mo eh. Hindi porket isang araw, nandiyan ka, lalabas ka, akala mo tama ka na. Hanggat walang sumasaway sa yung mga chismosa, hindi mo makikita yung mali mo eh. Halimbawa, ang pangit mo madamit, ang pangit mo magdamit, no? Walang sumasaway sa iyo. Hindi nila alam ang pangit na po na binubulungan ka na. Pero pag may sumaway sa iyo, ang pangit mo naman ang damit mo, magbabago ka, papalitan mo yung damit mo eh. O, di sa ganung paraan na bagbago ka, na ibago mo, na ituwid mo yung sarili mo. Di ba? Yan ang pangit sa kanila, ayaw nila, para ba sila lahat perfecto dyan? Di ba? Para sa Mga balat sibuyas, ayaw masaway. akin po, yung aking mga criticisms, bagamat matalim, ay may layunin na maitama yung mali, lalo na kung para sa kapakinabangan ng pamahalaan at ng ating mamamayan. Sinabi po kanina thank you, Madam Speaker, distinguished colleagues, sinabi po kanina ng ating Deputy Speaker na hindi po nakialam in any way ang mayorya sa inyong pagkakatanggal bilang Senior Deputy Minority Leader. Hindi makuha ni Erice yung gusto ni Henry Marcoleta, no? Pero pinopromote ni Henry Marcoleta si Erice. Walang pinagkaiba doon sa magulang, sa tatay, magtatay, mag-ina, at anak, ang tatay, at nanay. Na nagsasalita yung nanay sa tatay, pa, yung palang hindi lang sa anak, sa maraming estudyante, sa mga bata, na sinasabi niya, Tol, ikaw pala, tapos ka pala ng engineer. Oo, Tol. 'Di ba? Hindi mo rectang sinasabi, "Oy, engineer to ha." Tapos siya kasi kayabangan dating doon eh. Sinasabi mo, "Oy, di ba tapos ka na engineer?" "Oo, tapos ako." Dinadaan mo sa tanong para malaman nila kung ano sagot. 'Di ba? Insulto sa mga nakakarinig to. Kaya kampi si Henry kasi kaya inarise. But consider the timing nung kayo po ay nagsalita sa komite on suffrage. Kayo po ay agarang pinatawag ng House leadership. Ano po kaya ang pangitain yun? Ano po kaya ang ibig sabihin nun? Kung wala talagang pakialam ang House leadership. Sabi ko nga po, hindi lang naman ngayong administrasyon na ito, maging ng mga nakaraang administrasyon, talaga pong mayroon ng sistema na pinakikialaman. Noong panahon po ni Pangulong Duterte, magkakasama po kami ni late Edsel Lagman. Kaya nga po kami nagpetisyon pa sa Korte Suprema dahil minaniobra noon na ang maging minority leader ay mga miyembro ng majority. Dahil supermajority, kayang-kaya po na mag-ipon ng ilang mga miyembro para gawing minority. Kaya po ang tawag sa amin noon, Magnificent Seven. Pipito lang po kami, pero kami yung talagang nagpo-provide ng check and balance noong panahon ni Pangulong Duterte. So, ngayon po, nakikita ko pa rin yung ganitong sistema. At sana po, sa pamagitan ng pagsasalita ko, ay mabigyan talaga ng dignidad ang mga minorya na talagang maipahayag yung kanilang mga damdamin at saloobin nang walang inaalala na matatanggalan ng mga posisyon, matatanggalan ng mga komite, matatanggalan ng mga benepisyo para po sa para po ma-preserve yung integridad ng ating House of Representatives. Thank you, Madam Speaker. Distinguished colleague, ako po ipatapos na rin sa aking interpellation, Madam, bago ako pagtangkang putulin muli. Anyway, Madam Speaker, Just for the record, wala pong nagpuputo sa'yo. hindi po kasi In fact, the time that was given was only 10 minutes. We have now extended it to Wala doon tatangka. Zeus! Kayo naman. 1 minutes and 35 Ginawa nyo pang si Seto, si Henry Marcoleta. seconds. Please proceed. yes, ma'am, Madam Speaker. Yun lang naman po. I shared the same sentiment being aired by the one of the stalwarts of the Liberal Party na nagugustuhan na rin ng mga DDS dahil sa kanyang pagtayo sa mga issues. Yan ang gusto ng mga DDS. Oo. Kahit flexible kasi mga DDS, hindi plastic, nagpapakatotoo eh. Pinapatawad nila yung mga kahit nagtaksil sa kanila, tapos babalik sa kanila, kahit titira sila,
pinapatawad nila si Rowena. Hindi naman, I mean, hindi naman talagang totally kalaban si Rowena. Yung mga ganito, pinapatawad. Hindi ka to ng mga ibang pinklawan, ang pa-plastic. Na maaaring baka tumakbo na rin, na pwedeng tumakbo sa lineup ni VP Sara sa 2028. Hindi po ako tatakbong senador, baka madagdagan pa po yung kulang ang kaalaman sa Senado. Pag-isipan niyo po, do not close your doors, distinguished colleague. Dahil nakuha niyo rin po ang aking respeto Yok, din siya sabi ko sa inyo. ngayong hapon na ito. At sana po, mas malaya na po ang pagsasalita dito sa ating kamera dahil tayo Wala, malaya dyan, magnakaw. mga magnakaw na congressman iba dyan. po ay isang Napatunayan na, di ba? Pinangalanan na nga. Wala pa rin eh. demokratikong institusyon. Dapat hindi po tayo pinipigilan magsalita. Lalo na po kung tayo ay miyembro ng minorya. At Pinipigilan niya, nakaraan, di ba? Tatapikin niya yung maleta. Pati yung, pinigilan siya. Di ba? Oh, hindi daw yun ang topic daw, impeachment. Huwag daw isingit yok. Let's go po. thank you po, Madam Speaker, distinguished colleague. Finally, nakakilala po ako ng isang true member ng minority. Maraming salamat. Yun ang the best sa lahat. Okay, maraming salamat po sa inyo. Hanggang dito lang po tayo. Marami kayo natutunan, nalaman, masustansyang pag-uusap. Ingat lagi kayo. Paalam sa inyong lahat.